Buksan niyo po ang inyong pong mga Bible sa Psalm 119. Open your Bible in Psalm 119. At buksan niyo po ang inyong pong mga Bible sa Psalm 119. Verse number 81 hanggang 96 para po sa pag-aaral natin ng Word of God tonight. Psalm 119, verse 81 to 96. Psalm 119, verse 81 to 96. So not every Wednesday po pinag-aaralan natin ang Psalm 119. Alam natin po ang Psalm 119, ang pinakatema po nito, ang relasyon ng psalmist sa salita ng Panginoon. And alam natin din na ang Psalm 119, nakapokus ito kung paano ang Psalm 119 is also in acrostic format. Alam natin na meron pong 22 stanzas ang Psalm 119. At bawat stanza, bawat letra po ng Hebrew alphabet, bawat letra ng Hebrew alphabet ay isang stanza po ang nire-represent. And sa ating pong pag-aaral ng Psalm 119, we are now in the 11 and 12 stanza ng Psalm 119. At tayo po tonight, pag-aaralan po natin yung stanza Kaf and stanza Lamed. Now, babasahin ko po ito at sundan niyo po ako sa inyo pong mga Bible. Babasahin ko po yung 16 na talata po ito. Psalm 119 verse 81, Kaf, my soul painted for thy salvation, but I hope in thy word. Mine eyes fail for thy word, saying, when wilt thou comfort me? For I am become like a battle in the smoke, yet do I not forget thy statutes. How many are the days of thy servants? When wilt thou execute judgment on them that persecute me? The proud have dig pits for me, which are not after thy law. All thy commandments are faithful, they persecute me wrongfully, help thou me. They had almost consumed me upon earth, but I forsook not thy precept. Quicken me after thy loving kindness, so shall I keep thy testimony of thy mouth. Verse 89, Lamed, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Thy faithfulness is unto all generation. Thou established the earth, and it abideth. They continue this day according to thine ordinances, for all are thy servants. Unless thy law had been my delight, I should then have perished in my affliction. I will never forget thy precept, for with them thou hast quickened me. I am thine, save me, for I have sought thy precept. The wicked have waited for me to destroy me, but I will consider thy testimony. I have seen an end of all perfection, but thy commandment is exceedingly broad. So tonight po, titingnan po natin yung dalawang stanza nito. At yung stanza Kaf, ito po yung nagpapakita kung ano yung trouble na nararanasan ng psalmist at kung paano siya umaasa sa salita ng Panginoon. Sabi ng verse 81, Kaf, my soul fainted for thy salvation. Ibig sabihin po nun, the psalmist said that he was longing for the salvation of the Lord. Na yung word na fainted, ito yung parang malapit na siyang matapos, malapit nang magsis, malapit na siyang dumating sa dulong wakas. Pero sa gitna ng kanyang kararanasan na yon, siya ay naghihintay sa kaligtasan ng Panginoon. Binanggit din niya dito in verse 81 na he was waiting in thy word, in the word of God. But I hope in thy word. Sa gitna ng kanyang panghihina, sa gitna ng kanyang patungo sa pagtatapos, na umaasa sa kaligtasan ng Panginoon, siya ay meron din pag-asa sa salita ng Panginoon. In verse 82, another description ng trouble na nagbibigay ng liwanag o ng description sa trouble na nararanasan ng psalmist. In verse 82, mine eyes fail for thy word, saying, when will thou comfort me? Hindi lamang siya naglolong sa kaligtasan ng Panginoon, yung kanya ding mga mata ay bumabagsak, ay patuloy na umaasa sa salita ng Panginoon. So dito mapapansin natin, yung psalmist is waiting for two objects. Yung una, yung salvation ng Panginoon, at pangalawa, which is in verse 82,
yung comfort na kayang ibigay ng Panginoon. Sabi ng psalmist dito in verse 82, yung huling bahagi, kausap niya dito ang Panginoon, "When will thou comfort me?" Panginoon, ang aking mga mata ay pumapalya na sa iyong mga salita. Ang aking mga mata ay naghihintay. Ako ay nangihina na sa paghihintay sa iyong kaligtasan. Ang tanong ng psalmist, Panginoon, kailan mo ako bibigyan ng kaaliwan? When will thou comfort me? So ito yung mga description na nagpapakita kung anong trouble ang nararanasan ng psalmist dito. And also in verse 83, this is a very clear description ng trouble na nararanasan ng psalmist o ni David. Binanggit niya dito, hinaling tulad niya ang kanyang sarili in verse 83, "For I am become like a battle in the smoke, yet do I not forget thy statutes." In verse 81-82, makikita natin yung paghihintay, pag-aasa, pag-aabang ng psalmist sa comfort at salvation ng Panginoon. Dahil, sabi niya dito in verse 83, para na siyang isang battle. Yung battle po na tinutukoy po dito, hindi po ito glass battle. Dahil nung panahon po ni David, wala pa pong glass battle. Ito pong battle na tinutukoy po dito is the leather battle. Merong, imagine niyo yung balat ng hayop or organ ng hayop, yun po ang nilalagyan nila ng inumin or tubig or liquid, at yun po ang tinutukoy po ditong battle, leather battle. Na ang tanong, kapag yung leather battle na ay inilagay natin sa isang usok o sa isang baga ng apoy, anong mangyayari dito? 'Di ba? Of course, ito'y matutuyo, mawi-wither, at yun ang metaphor na ginamit dito ni David o ng psalmist. Para akong isang leather battle na nasa usok na walang kaaya-aya kang makikita, withered, dried, at yun ang description ng psalmist sa kanyang sarili habang nararanasan niya yung trouble. Pero sa gitna ng kanyang karanasan, sa gitna ng trouble na nararanasan niya, ang sabi ng psalmist in verse 83, "Yet do I not forget thy statutes." So dito, sa ating mga mananampalataya, anumang trouble ang maranasan natin, na kahit tayo ay naghihintay sa comfort na ibibigay ng Panginoon sa ating trouble, naghihintay tayo sa salvation na ibibigay ng Panginoon sa atin, na tayo dumating sa punto na para tayong battle in the smoke, leather battle in the smoke, kailangan nating matuto na katulad ng psalmist, hindi niya kinalimutan ang mga salita ng Panginoon. Yet do I not forget thy statutes. So, dito makikita nating principle or application sa ating mga mananampalataya. Whatever trouble ang maranasan natin, tanging sa salita ng Panginoon pa rin tayo kumukuha ng pag-asa, katulad ng verse 81, "But I hope in thy word." And in verse 83, Do I not forget thy statutes. Now, in verse 84, "How many are the days of thy servant? When will thou execute judgment on them that persecute me?" Dito, verse 84, binigyan na ng linaw ni David o ng psalmist kung paano siya nakakaranas ng trouble. Dito, binigyan linaw ni David na yung mga tao na nagpe-persecute sa kanya ang dahilan kung bakit siya merong trouble. Dito sinabi niya in verse 84, "Panginoon, hindi mo ba alam na ang aking buhay ay kokonti na? Yung mga araw ng aking buhay ay nalalapit na or iilan na lamang?" Kaya ang kanyang panalangin dito, "Bilisan mo, Panginoon," or "make haste to execute judgment." Yun po ang ibig sabihin ng verse 84, "Panginoon, kokonti na lamang ang buhay ko. Ang iyong servant, iyong lingkod. Ilan na lamang ang buhay ng iyong lingkod. Kailan mo ipapataw ang paghuhusga sa mga taong nagpe-persecute sa akin, them that persecute me." And also, dito makikita natin in verse 85, ito yung another description ng mga taong nagpe-persecute sa psalmist. "The proud have dig pits for me." Ibig sabihin,
Panginoon, itong mga taong ito na nagpe-persecute sa akin, sila ay nag-aabang ng patibong, ng trap, ng mga plano sa aking para ako'y ma-destroy. For my destruction, they imagine plan for my destruction. The proud have dig pits for me, which are not after thy law. Ibig sabihin, yung kanilang mga ginagawa, they don't regard thy law. At ito yung mga tao na nagpe-persecute kay David. Meron silang mga plano laban kay David upang saktan at puksain si David na hindi nila sinasalang-alang ang kautusan ng Panginoon. That's verse number 85. In verse number 86, sa gitna ng in verse 84 and 85, ito yung description ng mga taong nagpe-persecute, nagkokos ng trouble kay David. But in verse 86, sabi niya dito, all thy commandments are faithful. So gusto kong pansinin natin kung paano ikatlong beses hinighlight ni David ang salita ng Panginoon. In verse 81, in verse 83, and now in verse 86, sabi ni David, ang mga kautusan ng Panginoon ay tapat. Ibig sabihin nun, ang mga kautusan ng Panginoon ay worthy to rely to. Na pwede mong pagtiwalaan ang mga kautusan ng Panginoon sa gitna ng trouble, sa gitna ng persecution ng mga taong lumalaban kay David. Sabi ni David in verse 86, sapat na pagtiwalaan ang salita ng Panginoon dahil ito'y tapat. All thy commandments are faithful. Verse 86, B, they persecute me wrongfully, help thou me. Ibig sabihin nun, ang mga taong ito, yung proud na nagpe-persecute kay David, gumagawa sila ng persecution na puno ng kasinungalingan, puno ng kamalian. Kaya ang panalangin dito ni David in verse 86, at ito, by the way, ang unang panalangin na makukita natin in this stanza. Remember, survey natin, hinahanap natin yung mga panalangin in Psalm 119, and in this stanza, in stanza cup, ito po yung unang panalangin, help thou me. Panginoon, itong mga proud na pine-persecute ako wrongfully, na puno ng kasinungalingan, ang kanilang pagtrato sa akin, kung paano nila ako planuhin na puksain. Ang panalangin ko, Panginoon, tulungan mo ko. Help thou me. And that's the first prayer in this stanza. In verse 87, they had almost consumed me upon earth. Ibig sabihin nun, yung word na consume in verse 87, the same Hebrew word siya ng fainted in verse 81. In verse 81, nakita natin, my soul fainted. At the same Greek word yun ng verse 87, they had almost consumed me. Ibig sabihin nun, make end of my life upon earth. Panginoon, itong mga taong nagpe-persecute sa akin, they had almost end my life upon earth. They had almost consumed me. Pero malapit na nila akong, muntikan na nila akong mapuksa sa mundong ito. They had almost consumed me upon earth. Pero, sabi ni David, ika-apat na kanyang testimony with regards sa Word of God, but I forsook not thy precept. Verse 87, but I forsook not thy precept. Hindi ko kinakalimutan ang iyong mga salita. I will adjure myself sa salita mo, Panginoon. At napakagandang testimony yun na, imagine niyo sa gitna ng tuktok na muntikan ng mapuksa si David ng mga taong nagpe-persecute sa kanya, ang sabi pa rin ni David, ang iyong salita, Panginoon, ay hindi ko kinakalimutan. And lastly, in verse 88, ito ang second prayer ni David sa stanza na ito. Quicken me after thy loving kindness, or cause me to live after thy loving kindness. Panginoon, ito ang ginagawa ng mga tao sa akin. They have dig pits for me. They have almost consumed me upon earth. They persecute me wrongfully. My prayer, Lord, is quicken me, or make me alive, or cause me to live. Make me continually live after thy loving kindness. Ibig sabihin, humuhugot yung psalmist ng request, nagmumula ang request niya, at kinukuha niya ang pag-asa na sagutin siya ng Panginoon mula sa loving kindness, mapagmahal na kabutihan ng Diyos sa kanya.
At napakagandang prayer ito, Panginoon. Ito yung trouble na nararanasan ko. Ganito ako tratuhin ng mga taong ito. Quicken me after thy loving kindness. At ito ang commitment niya. Panginoon, kung gagawin mo yun, kung gagawin mo hahayaan mo kung mabuhay, magpatuloy na mabuhay ayon sa iyong mabuting mapagmahal na kabutihan, ito ang gagawin ko in verse 88. So shall I keep thy testimony of thy mouth. Aking iingatan, aking poprotektahan ang mga salita na nagbula sa iyong mga bibig. What a commitment, Panginoon. Ito yung aking prayer at ito ang aking commitment. So, dito in this stanza cup, makikita natin dito yung trouble ng psalmist. Na nakita natin yung trouble na ito ay nagmula sa mga taong nagpe-persecute sa kanya, na kahit siya ay hari, kahit siya ay nasa pwesto, alam natin kung paano si Saul, yung si King Saul, kung paano yung kanyang anak na si Absalom, ganito siya trinato. At dito makikita natin sa gitna ng trouble na nakuha niya mula sa kanyang mga kaaway, hindi lamang kay Saul, kay Absalom, at sa kanyang mga kaaway, makikita natin yung kanyang pag-asa sa salita ng Panginoon. In verse 81, he hoped in the Word of God. In verse number 83, he doesn't forget the statutes of the Lord. And in verse number 85, in verse 87 rather, but I forsook not thy precept. And lastly, in verse 88, he shall keep the testimony of the Lord. So dito, in application, mga mananampalataya, alam natin na ikaw at ako ay nakakaranas ng trouble. Lahat tayo, hindi tayo exempted sa trouble. And sometimes, ang trouble na nararanasan mo ay dahil sa mga taong di mananampalataya na nasa paligid mo na nagpe-persecute sa'yo. At yan ay hindi tayo exempted yan. Especially kung gagawin mo ang kalooban ng Panginoon, lagi po ang mga tao sa paligid mo tends to persecute you, to hinder you, to stop you in continuing in the will of God. Pero dito, na kahit merong kang trouble na resulta ng mga taong nagpe-persecute sa iyo, matuto tayong umasa sa Panginoon, matuto tayong magtiwala, mag-rely sa salita ng Panginoon at maghintay sa kaligtasan at comfort na ibibigay ng Panginoon. And that's stanza cup, napakaganda po na nakita natin yung trouble at ng psalmist at kung paano siya umaasa sa salita ng Panginoon. Now in stanza Lamed 89 to 96, dito makikita natin una in this stanza yung unchangeableness of the Word of God, na ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Now anong implication nito, mga mananampalataya? Kung ang salita ng Panginoon ay hindi nagbabago, ang tanong, ang salita ba ng Panginoon na hindi nagbabago ay sapat na pagtiwalaan natin? O kung ang salita ng Panginoon ay laging pabago-bago, mahirap yatang pagtiwalaan ang salita ng Panginoon. Pero dito makikita natin in this stanza na ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. At pangalawa, na makikita natin dito sa stanza na ito, yung affliction ng psalmist at yung kanyang commitment. So dito nagpatuloy pa rin yung kanyang affliction or trouble in this stanza. Now tingnan natin, in verse 89, Lamed, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Meaning, unchanging. Panginoon, magpakailan pa man ang iyong salita ay nakasettle, nasa kalangitan. Ibig sabihin nun, hindi nagbabago to. Ang salita ng Panginoon ay isang, alam natin na throughout more than around 1,500 years o 1,500 years, ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga mananampalataya na nagsulat po nito. Inspiration or revelation, and then ang mga mananampalataya, ginabayan sila ng banal na Espiritu at ito'y naisulat sa mga original copies at yun ang inspiration. At dito makikita natin na ang hawak pala nating salita ng Panginoon, ito ay forever settled in heaven. Meaning,
Bago pa man ang lahat, ang salita ng Panginoon ay forever settled in heaven. Anong implication nito? Hindi kailanman nagbabago ang salita ng Panginoon. Tulad ng kanyang pangako, ang langit at lupa ay lilipas, pero ang kanyang salita ay hindi mawawasak, hindi ito lilipas. Now, kung ikaw ngayon Kristiyano ay merong salita ng Diyos na hawak, na alam mo na ito ay forever settled in heaven, meaning ito'y kailanman hindi nagbabago, ito ay established, ito ay settled. Ang tanong, sapat bang pagtiwalaan ang salita ng Panginoon? Of course, ang sagot niyan ay yes. At yun ang pinakita dito ng psalmist. Not only yung salita ng Diyos ang unchangeable in heaven or settled in heaven or established in heaven, verse 90, thy faithfulness is unto all generation. Ibig sabihin nun, yung accomplishment ng mga pangako ng Panginoon is unto this generation and unto the next generation and up to the next generation. Ibig sabihin, yung katapatan ng Panginoon sa kanyang mga pangako ng kanyang salita ay ay sa lahat ng henerasyon. So, dito pinapakita ng psalmist na hindi lamang yung salita ng Diyos ang hindi nagbabago, yung ding katapatan ng Panginoon sa pagtupad ng kanyang mga pangako sa kanyang salita ang hindi nagbabago. As a way na to illustrate it, sabi niya in verse 90, thou hast established the earth and it abideth. It is a way na illustrate, in order to illustrate yung faithfulness ng Diyos sa kanyang mga pangako. Sabi niya, Panginoon, thou hast established the earth, meaning thou hast fixed, thou hast established the earth and it abideth. Katulad ng mundo na nakapix, nakastable, ang mga pangako ng Panginoon ay ganun din, stable, fixed, unto all generation. Verse 91, they continue, yung mga kautusan ng Panginoon, they continue this day according to thine ordinances. Ibig sabihin, yung mga kautusan ng Panginoon is carried out unto this day, hanggang sa panahon natin, for all thy servants. So, ito pong verse 89 to 91, ito po yung nagpapakita kung paano yung salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Kung paano yung salita ng Diyos at yung katapatan ng Diyos sa pagtupad ng kanyang mga pangako sa kanyang salita ay hindi nagbabago. Now, ang tanong nito mga mananampalataya, paano ang pagtitiwala mo sa salita ng Diyos at sa Panginoon na hindi nagbabago? May mga pagkakataon na ang Panginoon meron siyang kautusan, meron siyang pangako, pero ang nakakalungkot na katotohanan, minsan pinagdududahan natin ang salita ng Diyos. Na Panginoon, tunay ba yung Matthew 6:33? Tunay ba yung Hebrews yung mga pangako mo sa salita ng Panginoon? Sapat ba na pagtiwalaan ko ang salita mo, Panginoon? At yan ang minsan problema sa ating mga mananampalataya. Minsan pinagdududahan natin ang credibility ng salita ng Panginoon. Pero dito, pinakita ng psalmist kung paano sapat ang salita ng Diyos na pagtiwalaan. Pinakita niya dito na ang salita ng Diyos ay forever settled in heaven. Kailanman hindi ito nagbabago. Verse 90, pinakita dito yung katapatan ng Diyos sa pagtupad ng kanyang mga pangako is unto all generation. Ibig sabihin, panahon pa lamang ni Adam and Eve hanggang sa ating henerasyon ay tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako. At katulad ng mundo na kanyang itinatag, ganun din ang kanyang katapatan. And dito, in verse 92 to 96, so nakita natin 89 to 91, ito yung unchangeableness of the Word of God. And in verse 92 to 96, pagkatapos ipakita yung credibility, unchangeableness of the Word of God, pinakita dito ng psalmist ano yung kanyang affliction na nararanasan at ano yung kanyang commitment. Sabi niya dito in verse 92, unless thy law had been my delights, kung hindi lamang ang iyong mga kautusan ang aking kaligayahan, ang aking kaaliwan. Sabi niya dito,
I should then have perished in my affliction. Ibig sabihin, pinakita dito ng psalmist na tanging kung hindi lamang kaaliwan ko ang iyong salita, matagal na akong nagdusa o napuksa sa aking mga affliction. Now, it is a challenge sa ating mga mananampalataya na kumusta kung ikaw ay nakakaranas ng affliction, kanino ka at saan ka kumukuha ng kaaliwan? Kanino ka kumukuha o saan ka kumukuha ng kalakasan? Dito matututunan natin na kung ikaw ay makakaranas ng affliction, walang ibang lugar o walang ibang bagay na dapat tayong pagkuhanan ng kaaliwan, kundi ang mga kautusan ng Panginoon. At pinakita siya dito ng psalmist. Another commitment niya, which is in verse 93, I will never forget thy precept. Panginoon, kailanman hindi ko kakalimutan ang iyong mga salita. For with them, thou hast quickened me. Sa iyong mga salita, Panginoon, ako ay pinapanatili mong buhay. Pinapanatili mong malakas. Thou hast quickened me. So, in verse 94, I am thine, Panginoon. I belong to you. That's why ito yung panalangin ko, Panginoon. Save me. At ito yung prayer in this stanza, first prayer in this stanza, the only prayer in this stanza, which is in verse 94. I am thine, Panginoon, I belong to you. My prayer is save me. Why? Bakit ganun ang panalangin niya? On this ground, verse 94, Panginoon, save me, for I have sought thy precept. Ito yung aking basihan, Panginoon, kung bakit dapat mong sagutin ang aking panalangin na iligtas mo ko. Dahil aking sinaliksik ang iyong mga salita. Ang iyong mga salita. Verse 95, the wicked have waited for me to destroy me. So dito, mapapansin nyo in verse 95 is the same na trouble or affliction na kanyang ipinakita in the previous stanza. Na yung kanyang trouble and affliction na nararanasan, ito ay resulta ng mga taong nagpe-persecute kay David or sa psalmist. Sabi niya in verse 95, the wicked have waited for me to destroy me, pero I will consider thy testimonies. And in verse 96, this is very good verse na makita natin. Sabi ng psalmist, sabi ni David, I have seen an end of all perfection. Sabi niya dito, nakita niya ang lahat ng perfeksyon o kasakdalan para sa paningin ng tao. Nakita niya kung paano tratuhin ng tao ang isang bagay na ito ang para sa kanya ang perfection sa paningin ng tao. Pero ang sabi niya dito, nakita niya kung paano tratuhin ng maraming tao ang isang bagay, ang mga bagay na para sa kanila ito ang perfection. Pero ang sabi niya dito, but thy commandments is exceedingly broad. Meaning, ibig sabihin yun, para sa tao, ang isang bagay, probably perfection na to. Halimbawa, in application, parang sa isang normal na tao, kung ako ay magkakaroon lamang ng bahay at lupa at ng maraming sasakyan, sapat na ako. Kung ako lamang ay magiging sikat, sapat na ako. Perfecto na ako. Yun na yung aking completion. Kung ako lamang ay magiging milyonaryo, yun ang aking kasakdalan, yun ang aking completion or perfection. Yun ang nakita ni David. Nakita ni David yung lahat ng kasakdalan or perfection para sa tao. Pero ang sabi niya dito, but thy commandments, Panginoon, pero ang iyong kautusan is exceedingly broad. Ibig sabihin, kung ikukumpara natin ang perfection para sa tao sa salita ng Diyos, hindi mo makikita na ang bagay pala na yon ay hindi perfection para sa Panginoon. Ibig sabihin nito, nung verse 96, sa paningin ng tao, may mga bagay na para sa tao, para sa atin, ay perfection na. Pero kung iyong bagay na yon ay ikukumpara natin sa kautusan ng Panginoon, doon natin makikita na hindi pala yon ang perfection. Hindi pala yon yung kakumpletuhan. Now, parang illustration po, ang tao, kapag ang tao, walang kakontentuhan. Para sa tao, makamit niyan man ang isang achievement, para sa kanya, yun ang perfection na, para dito sa lupang ito. Pero kung ikukumpara natin yung achievement, yung status ng isang tao
sa salita ng Panginoon, doon mo makikita na walang kwenta pala yung bagay na yun. Ano ngayon kung ikaw ay milyonaryo pero yung kaluluwa mo ay mapapahamak sa impyerno? Ang sabi ng salita ng Panginoon, sabi ng Panginoong Kristo, makuha mo man ang lahat ng bagay sa mundong ito, makuha mo man ang yaman ng buong mundong ito, pero yung kaluluwa mo ay mapapahamak sa impyerno, ay walang itong kabuluhan. So ito yung ibig sabihin dito ng Psalmist, na nakita ng Psalmist ang dulong wakas ng lahat ng kasakdalan ng tao. Nakita ni David kung paano yung tao ay nagagalak sa isang bagay. Pero kung ikukumpara niya to sa kautusan ng Panginoon, ang kautusan ng Panginoon is exceedingly broad. Masigit na dapat nating tamasin at nasahin ang salita ng Panginoon kumpara sa mga bagay na tinatrato ng tao na kasakdalan or kakumpletuhan. So dito, in this stanza, napakaganda na makita natin. Una, yung hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Hindi lamang nagbabago ang salita ng Panginoon, kundi yung kanyang katapatan sa pagtupad ng pangako niya ay para sa lahat ng henerasyon. Hanggang sa ating panahon, and up to our generation, ang faithfulness ng Panginoon sa kanyang mga pangako ay patuloy na tapat. At dito makikita natin, kung ikaw at ako ay makakaranas ng trouble, ng affliction, walang ibang lugar kung saan dapat tayo kumuha ng pag-asa, ng kaaliwan, ng kagalakan, kundi ang salita ng Panginoon. And that's one thing na makita natin dito. So ito pong stanza na ito, ito po ay testimony ni David, testimony ng Psalmist, pero marami tayong matututunan dito. Marami tayong matututunan, especially kung paano makita natin na sa gitna ng problema natin sa mundong ito, sa gitna ng pagsubok natin, merong salita ng Diyos na pwede tayong pagtiwalaan. Merong salita ng Diyos na maaasahan tayo. Na kahit anong gawin ng tao sa paligid natin, anumang persecution ang kanilang gawin sa atin, meron tayong pag-asa ng salita ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa inyo pong salita. Salamat Panginoon dahil hindi man kami nakapunta sa church dahil sa bagyo, sa baha. Kami nagpapasalamat dahil meron po kami pagkakataon na makapag-aral Panginoon ng inyo pong salita. Pinupuri namin kayo Ama sa buhay po ni David, sa kanyang testimony at kung paano Panginoon si David ay merong commitment sa inyong salita. I pray Panginoon na bilang mga mananampalataya ng aming henerasyon, tulungan niyo kami Ama na patuloy na lumago sa inyo pong salita. Pagtiwalaan po kayo at patuloy na ingatan ang inyo pong salita. Pinupuri namin kayo at pinasasalamatan sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.